Tiwalang Bicameral Conference Committee na walang i-veto si Pangulong Bongbong Marcos sa inaprobahang BICAM report ng 6.793 trillion pesos sa budget para sa 2026. Ang anilay people-centered 2026 budget nilagyan daw ng safeguards at mga probisyon para maging transparent ang paggastos at hindi magagamit sa pamumulitika. May unang balita si Jonathan Andal. People-centered budget ang tawag ng mga senador at kongresista sa pinirmahan nila kahapon na Bicameral Conference Committee report para sa 6.793 trillion peso 2026 national budget. Ang gusto po naming itawag dito sa budget na ito ay isang people-centered budget. Ito pong budget na ito ay talagang pinaghirapan na buuin ng Kongreso at ng Senado at ginawa po namin ang lahat para ito po ay maging transparent, accountable. This is a product of the very first open BICAM in history. Ito naman po ay ginawa ho natin dahil gusto ho natin maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. Mamayang hapon, raratipikahan na ng hiwalay ng Kamara at Senado ang BICAM report ng budget para maging General Appropriations Bill na ipapadala rin daw agad mamaya kay Pangulong Bongbong Marcos para pirmahan o di kaya i-veto kung may hindi aaprubahan. Confident naman kami na walang mavivito dito dahil very close yung aming coordination sa executive at very close yung coordination namin sa mga ehensya. Wala pong pork barrel sa 2026 budget. Dati nang sinabi ng Malacanang na pag-aaralan muna ng Pangulo ang 2026 budget kaya sa unang linggo na ito ng Enero mapipirmahan. Isa sa mga pagbabago sa 2026 budget ay ang pagbabawal na sa mga politiko na makialam sa pamimigay ng ayuda ng gobyerno. Lahat po ng types, AIX, MAIP, tupad, covered na po yun. Mayroon pong prohibition sa political involvement. Hindi rin sila pwedeng maglagay ng mga tarpaulin or paraphernalia during the distribution. Para iwas korupsyon naman at para madaling bantayan ang paggastos sa kaban ng bayan, iniutos na ngayon sa 2026 budget na magkaroon ng mga ahensya ng transparency portal. So meron po dong project monitoring, project status, nandun na po kung na-bid, magkano na-bid, sino yung contractor, ano yung actual status ng implementasyon ng mga proyekto. So yun po talaga yung main safeguards natin para siguraduhin na lahat mo ng mga proyekto ay nai-implement ng tama. Sa 23 senador at kongresistang miyembro ng BICAM, 11 lang ang humarap kahapon at personal na pumirma. Higit kalahati ang wala. Yung mga hindi nakapunta nagpadala ng authorization for their e-signatures. All 11 BICAM members will vote in favor of the ratification of the Bicameral Conference Committee report. Naka-official business po sila sa ngayon. Nilinaw naman ni Swansing na hindi ni-impluwensyahan ng liderato ng Kamara ang mga kongresista para bumoto sa 2026 budget. Yan ay matapos sabihin ni Batangas Representative Leandro Leviste na inalok daw siya ng incentive na 151 million pesos na alokasyon sa 2026 budget ng isang abogadong nagpakilalang galing daw sa opisina ni Swansing. Hindi po iniimpluwensyahan ng House leadership ang sino mang individual na miyembro ng Kongreso, ng Kamara na bumoto ng kung papaano mang paraan. Yan ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.